Magandang hapon po. Malapit na maggabi. Nag-live lang ako kasi hindi ko matiis ang nangyari. Ito po, ang ililive ko sa inyo, isusumbong ko sa inyo na sobrang kapal, mas makapal pa sa buaya itong dinastiya ng pamilya Romualdez doon sa First District ng Leyte. Mas makapal pa sa mukha ni Jun Asedre na congressman ng Tingog Party List. Kalaki-laki ng mama niyan, mas makapal pa dyan ang mukha ng mga Romualdez. Akalain ba ito? Si Martin Romualdez, congressman. Nanalo siya dahil pinawithdraw niya ang tatlo niyang kalaban at ang isa niyang kalaban na hindi niya kayang ipawithdraw, pinadisqualified niya. Disqualified. Kasi kakampi nga kakampi si George Erwin Garcia. So ano ngayon ang kasunod nangyari? Di nanalo siya na walang kalaban-laban. Next, ang ginawa niya, yung anak niya na si Julian ay tumakbo na party list congressman sa party ng tinatawag na Tingog Party List. Alam mo yung Tingog? Salitang Warayan, nakapareho din ng ibig sabihin sa salitang Cebuano at sa salitang Ilonggo. Nang sabihin, Tingog, boses. Okay. So, pangalan ng partido, Boses o Tingog. Tapos, nanalo sa nakaraan, 3 seat ang nakuha. Kasi ang ginagawa, dami nilang pera. Bigay dito, ibigay doon. Tapos halos lahat ng region, meron silang opisina. May pamimigay pa ng pera sa galing sa ayuda. So, in short, nanalo ng 3 upuan sa Kongreso itong Tingog Party List. Ang number 1 na nominee nila ay yung anak ni Martin Romualdez na si Julian. Ang pangalawang nominee nila ay yung mataba na lalaki na si John Asidrig. Hindi ko alam bakit mataba yan. Siguro maraming kinakain. Kaya ang mga kapitbahay niya ang papayat. Sigurado dyan, mga kapitbahay niyang waray yan. Papayat. Tapos, ang number 3 ay ibang tao. Number 4, ibang tao rin. Number 5, ibang tao. Ang number 6, si Yeda Hernandez, yung asawa ni Martin Romualdez na nanay ni Julian. So ngayon, ito ngayon ang problema. Ang problema ay si Yeda Hernandez, nilabag niya po ang utos sa Section 7, Article 6 ng Konstitusyon natin na nag-utos na walang sinumang tao ang manilbihan bilang congressman na 3 beses. Si Yeda na asawa, Kesyo Maganda, taga-Liloan Leyte ito, at taga-Liloan Cebu. Kesyo Maganda, hindi siya matanggihan ni Martin Romualdez na asawa niya, sinunod ang kanyang kapritso. So ano nangyari? Pang-apat na siya ngayong, kasi ang ginawa, pina-resign nila ng sabay-sabay ang number 3, number 4, number 5. Alam mo naman kasi sa party list kung manalo itong 3 upuan, 3 na nominado ay uupo. Pero kung mababa ng boto, 2 o 1 lang. Pero sa kaso nila sa Tingog Party List, naka-3. Dahil pang number 6 na nominado si Yeda, pina-resign ng sabay-sabay ang number 3, number 4, number 5. So kung pina-resign, para makaupo si number 6, si Yeda. Yan po ang ginawa. So, ngayon, si Yeda, noong 2016 to 2019, ay siya yung congresswoman sa First District ng Leyte. Unang term niya. 2019, tumakbo siya sa party list ng Tingog. So, nanalo. So, second term niya. Sa 2019 hanggang 2022 yon. Tapos 2022 hanggang 2025, tumakbo na naman siya, panalo ulit sa pangatlong term niya. So ang ginawa niya, nung nilista ang pangalan niya, pang number 6 sa tumakbo uli ang Tingog Party List. Nanalo uli. Ngayon, ang ginawa niya, para makapasok siya, pina-resign yung tatlong congressman at 3 nominee sa pina-resign nila sa kanilang Tingog Party List. So, nung nag-resign, pasok siya.
So, tama ba yan? Kung ang batas natin sa konstitusyon nagsasabi, nag-uutos, walang sinuman ang uupo ng 3 termino sa Kongreso. So, ibig sabihin, nakita nyo ang kapal na mukha. Saan kaya kumuha ng makapal na mukha yung mga Romualdez? So, ngayon, ito ngayon ang tanong. Nakalagay po sa ating konstitusyon na, ibig sabihin pala, naglumabag na sila sa political dynasty, lumabag pa sa Section 7, Article 6 ng ating Constitution. Sinasabi doon sa Article 6 po, ulitin ko lang, walang sinuman na tao ang maglilingkod na mahigit sa 3 termino sa Kongreso na bilang kasapi. At ang resignation ay hindi pwedeng bilangin na pag-iwas, kundi pag nag-resign ka, tapos ka na. Good as 1 term na yun. Voluntary resignation. So ano ngayon ang epekto niyan sa voluntary resignation na number 3, number 4, number 5? Hindi ibig sabihin, hindi mo pwedeng gamitin yung resignation para umupo si Yeda Hernandez. Yan ang unang issue. Kasi bawal nga resignation eh. Pag nag-resign, automatic, wala na. So nag-resign, hindi na siya pwedeng umupo. Pero ang ginawa, pinaupo pa ni George Erwin Garcia. Grabe talaga itong kumilik na to. Pinaka-corrupt na kumilik to sa chairman sa Pilipinas. Mas corrupt pa to kay Andres Bautista. Si Andres Bautista tumanggap lang ng 1 billion mula sa Smartmatic. Ito naman si Garcia, tumanggap na sa Miro, tumanggap pa sa mga politiko. Magkano kayo tinanggap nito kay Abante na disqualified na sa second place rule, ay inupo pa rin. Kasi sa second place rule, inutos ng Supreme Court na mula ngayon, mula June 19, 2025, hindi na pwedeng umupo yung second placer kung ma-disqualify ang nanalong kandidato. Nanalong kandidato si Joey Oy, dinisqualify nila para iupo ngayon ng second place na si Abante. Hoy Abante, hindi ka nanalo. Mas majority sa tao ang hindi bumuto sa iyo. Kakahiya. Ang kapal na mukha mo rin. Mag-isa lang kayo, pagtabihin kayo ni Romualdez. So ngayon, ang ginawa ni Romualdez, ni Yeda, umupo siya bilang congresswoman ulit, pang-4 na term na. Maliban sa issue ng yung resignation na hindi siya pwede umupo, ay hindi rin siya pwede umupo bilang pang-4. Ang una na nagprotesta dyan, alam mo sino? Yung pinakamagaling na election lawyer na si Attorney Romy Macalintal. Sinahit ni Attorney Romy Macalintal yung sinasabi ko rin na probeso na Section 7, Article 6 ng ating Constitution na nagsasabi na walang sinumang tao ang pwedeng umupo na sobra sa 3 term sa ating Kongreso. So kung ganun po, anong ibig sabihin niya? Di, mas makapal pa sa buhay ang mukha ng mga itong Romualdez na to. Marami ka ng negosyo, meron ka pang serbisyo. Serbisyo ha. Mga lahat ng flood control projects na kinarga mo sa budget mo 2025. Saan napunta? Sigurado ako hindi nagamit. Bakit? Ang daming baha eh. Puno ng baha kahit saan. Ibig sabihin kung puno ng baha, hindi nagawa ang proyekto ng flood control project. So ano nangyari? Yung flood control project ay wala. Pero ang flood control money na control. Yun, kinontrol niya sa inyong bulsa. Ginamit ninyo sa pamigay, pamili ng boto noong nakaraang eleksyon. Kasabay niya sa mga ayuda. Talagang ang ayuda ng pababago sa isip ng tao niyan eh. Kaya dyan ang inyong sinasamantala eh. So Mr. Romualdez, Tambi, inaaway ka na rin ng pinsang buo mo na si Alfredo Romualdez na siyang mayor ng Tacloban City. Mayor ng Tacloban City, akalain mo na bigla kang nagpadeklara na yung San Juanico Bridge ay masisira na. Hindi masisira yan. Para lamang mailusot mo 6 billion na pundo pang repair kunwari. Ay nako. So yan lang muna ang ating yan lang muna ang ating topic sa ngayon. Babalik na lang ako mamaya, tirahin natin yan. Ang mga kapal na mukha niyan.